Oh, sige. Oh, sige. Oh, sige. David, Arbon. Hindi madaling alagaan yung mga may mental illness. Lotogon. Ilan san tiga ron? Kiro. Kaya magtatanong ka rin ano ba ang pwedeng gawin ng mga kababayan natin na may ganitong nararanasan, saan sila pwedeng lumapit at sinong pwedeng tumulong sa kanila. Di kalayuan sa bahay ni Nanay Sita, matatagpuan ang Talay Mental Rehabilitation Center. Isang pasilidad para sa mga may sakit sa pag-iisip. Yung mga patients niyo po dito, hindi lang from Dumaguete? Hindi lang from Dumaguete. Meron from nearby LGUs, meron din from Siquijor or from Mindanao. Wow. Or sometimes from Cebu kasi malayo ang mental health facility sa city. So pumupunta sila dito for check-up. Hindi ganun karami yung mga facility tulad nito Yes, sa buong sir. bansa, no? Ano po yung mga cases kung saan i-recommend nyo na mag-stay dito? Pwede silang admit if violent yung patient or nagmamanifest ng ibang behavior like delusion, hallucination. So dapat silang i-admit for rehabilitation and Okay. monitoring. Minsan na palang na-admit dito sina Alan at Manuel. Pero matagal na silang hindi bumabalik. Ito na po yung record ng dalawang magkapatid, ma'am. Anong nangyari? Sa records ng ospital ng Talay, unang na-admit si Alan para sa kanyang sakit sa pag-iisip. At makalipas ang 6 na taon, sumunod namang na-admit si Manuel. Pabalik-balik sila for OPD consultation. So meron talaga silang treatment for injection and oral meds. Schizophrenia, ang sakit ng magkapatid. Isang seryosong karamdaman sa pag-iisip na nakakaapekto sa persepsyon ng realidad. Meron silang mga violent tendencies, talking alone, like hallucination. Tapos nandyan yung hindi sila makatulog. Tapos disoriented. So meron silang naririnig or nakikita. Ay mong bongo, topong kayo. Mahigit 5 taon na ang huling dalaw ng magkapatid. Ang schizophrenia, hindi yan nagagaling within a month or a year. Kumbaga lifetime yan. So dapat magsusupply ka ng medication, oral or injection. Bakit hindi na lang sila rito alagaan? Di ko kumukuha na unta dito, mabalik. May hindi pala magandang karanasan si Nanay Sita mula sa isang dating empleyado ng center noon. Kapauli mi dire, dugan mi kaayos tala, pila ko to. Gingnan, mamiko niya nga. Saman, arira mo dire mamuyo. Hantod sa ikamatay ninyo, ani nama mo puyo. Nahigawad, gukun pa. Nihilak ko dito, ding ni pauli dayon mi dire. Nangayo mi tabang nga. Sakay mi sakyan ng pahatod mi dire. Gilambing na akong buang. Pwede ba silang alagaan dito kung sakaling ibabalik sila? This facility, sir, is open to all, provided that we have bantays or significant other na magbabantay sa kanila. Kung yung kanilang next of kin o yung kanilang significant other ay may sakit din, hindi kayang magbantay ng 24 hours, mahihirapan na magstay dito yung pasyente. Pwede naman silang mag-top sa LGU nila na pwedeng mag-help sa pagbantay sa patient. Kasi yung number one talagang importante is yung bantay. Maraming salamat sa panonood ng Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Public Affairs.